John 1, 1 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who come from the Father, full of grace and truth. Saysay ng kasaysayan ng Pasko. What's all important about Christmas? How could Christmas be applied? Paano gagawing totoo sa pang-araw-araw na kilos ang diwa ng Pasko? Salamat Panginoon sa kahulugan ng kapanganakan ng iyong anak na si Jesus. Ituro niyo po sa amin ng mas malalim, mas mainam kung paano ito'y pamumuhay at kung ano talaga ang kahulugan nito sa pang-araw-araw na buhay. Mangusap po kayo, magturo, akayin kami sa deeper appreciation of Christmas. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Saysay o halaga ng kasaysayan ng history of Christmas. John 1, 1-2 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh. In a few sentences, universes were crossed from the divine abode to humanity. Sa pasimula yung tinatawag nila na Word, napakahalagang salita na actually napaka-philosophical at napakalalim ng kahulugan, ay ang salitang ito, tinatranslate sa Tagalog as salita, the Word became flesh. The whole idea of God, the whole idea of the power and the creative power of God suddenly becomes a human being in the person of Jesus. The phrase dwelt among us, rendered from Greek, allows a twofold meaning. It could mean lived among us, with us, stayed in our midst. The flesh dwelt among us could be, ayan siya, kapiling natin sa ating kapulungan, sa ating community. It could mean, in a deeper way, He pitched His tent with us. Kung tayo ay naglalakbay sa disyerto, paggabi na, magtatayo na tayo ng mga tent para doon matulog, magpahinga, tapos palipat-lipat. Pero ang sinasabing, God dwelt with us through Jesus. He pitched His tent with us. Kung saan tayo namamahay, ay doon siya namamahay. Kung saan tayo nagpupunta, ay naroon din siya at kasama. The phrase from Greek could mean tabernacled with us. Nakipagkampo, sumama sa ating barangay. The Greek verb carries a temple imagery. God taking residence in human beings. This is very revolutionary dahil sa religious teachings and tradition, na uso nung panahon na ito itinuro, na bagong-bago sa pandinig ng mga tao, God did not take residence among the people. Sa kanila, ang konsepto ng God is in heaven or He is in a temple at nandun siya sa most holy place, Holy of Holies, walang nakakapasok doon, limited lang, yung high priest, once a year, may kurtinang nakatakip na makapal, walang pwedeng tumawid, in other words, malayo at malayo ang Diyos sa konsepto ng mga tao. And here comes John teaching us that when Jesus was born, this is actually the whole of the divine now being transported from that divine space into human space, into human community, naging tao, kasama ng mga tao. Kahalubilo, kasama, at hindi malayo, hindi distant, hindi separate. This is a very, very new idea. Hindi ito madaling tanggapin, paniwalaan o maunawaan, lalo ng mga tao nung araw na unang nakarinig nito. Sa atin ngayon, it's already a given. Dahil nasanay na tayo, lagi itong naririnig. At
2,000 taon halos na ito itinuturo sa mga Kristiyano. Pero nung unang ito'y binanggit, sobrang revolutionary. It needed a lot of spiritual enlightenment for this to be understood. Lalong-lalo naman nung sinabi ni Jesus, dahil tinatanong siya, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? At sabi niya sa Luke 17:21, the kingdom of God is in your midst. Is in you, is within you. Lumapit ang lumapit hanggang pumasok sa puso ng tao, nakiisa sa espiritu ng tao, ang espiritu ng Diyos, to the point that Paul would later say, your body is now the temple of the Holy Spirit. The concept was, God was in a stone temple, a temple made of stone, separate from the people, at may intermediaries siya, mga priests, between the divine and humans. Suddenly, through the birth of Jesus, the divine becomes accessible. Naaabot, naririnig, napupuntahan, nakakausap, in fact, nananahan ang espiritu ng Diyos sa puso ng mananampalataya. Ang laking lipat ang naganap. So anong saysay at application ng Pasko dyan? The divine incarnated. Jesusness was born as Jesus the person. The word, the idea that was about Jesusness is now a person called Jesus. Para sa atin, gusto nating magkaroon ng Pasko, gusto nating ipamahagi ang Pasko, be an incarnation of the incarnation. Kasi sabi, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this. Sabi ni Jesus, ang naniniwala sa akin ay gagawin ang mga ginawa ko. Hihigitan pa nila ito dahil dadagdagan ko pa ang kapangyarihan na ibibigay sa kanila. I'm going to the Father, and I'm going to stand between the Father and humans, between the divine and humans, and make the power of heaven available to all who believe. Kasi sabi, kung naniniwala kayo sa akin, patunayan nyo, gawin nyo ang mga ginawa ko. Siyempre, ang gagawin natin ginawa ni Jesus ay yung magmahal sa mga tao, magturo sa kanila, tanggapin sila, pagalingin ang mga may sakit, ibsan ang kanilang uhaw at gutom. Yun ang gagayahin natin, hindi yung napako siya sa krus, papapako din tayo. Hindi yun ang ipinapagaya sa atin. Kundi yung mabubuting gawa niya sa pagpapalaya ng mga tao, pagbibigay ng kapayapaan, ng peace of mind, at pagpapalaganap ng pagmamahalan. Operationalize Christmas. Habang sabi ng Merry Christmas, maligayang Pasko, padala-padala ng mga greetings, what is important is for Christmas to be born in your manger. Si Jesus bilang sanggol isinilang sa isang lugar at inilagay sa sabsaban, sa manger, sa pakainan ng hayop. Tayo ngayon yung manger na yon. Let Jesus be born and be placed into your heart. And from that heart, grow to mature and to minister to many others. Paano natin gagawin yun? Buksan natin ang ating puso, tanggapin natin si Jesus, hindi lang sa salitang tinatanggap kita, kundi tanggapin natin yung katuruan niya, unawain ito, at ipamuhay, at ibigay na halimbawa sa bawat isa, at ipamahagi ang kanyang pag-ibig sa lahat ng ating mararating, then nagiging totoo yung Pasko. We operationalize Christmas. We become the manger into which the infant is placed and from which the infant grows to maturity. Na ang puso natin ay mag-host ng Espiritu ng Diyos at tayo lalago, bubuti, babait, dumadami ang ating minamahal, tinuturuan natin sila ng pag-ibig ng Diyos at habang nangyayari yon, ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin ay naililipat-lipat natin sa iba, dumadami, lumalaganap yung kingdom of God on earth. Na parang ang mga outpost noon ay yung mga puso ng bawat isang pinagaharian ni Jesus. And when the earth is filled with that love, that's when the love of the Lord will rule all over. Siyempre may kalaban yon dahil may ibang gustong manirahan sa puso ng mga tao. Yung espiritu ng galit, espiritu ng pag-aaway,
ng pagkamuhi, mga espiritu ng inggit, ng mga walang katapusang contest at gera, kailangan yung magapi ng espiritu ng pag-ibig. At pagka yun ay tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos, naunawaan ng pag-ibig, ang grasya, ang kabautihan ng Diyos, at ito'y tinanggap at nagbunga ng kapayapaan. At dahil doon ngayon siya rin ay maaari ng magbahagi ng kabutihan, ng pagpapatawad sa kapwa, na kagandahang loob, at yung mga makahawa sa kanyang pag-ibig ay maghahawa rin sa iba. That's when the world, the entire planet becomes the kingdom of God. Meanwhile, bawat isa is a tiny kingdom kasi sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you, is within you. Hindi nyo kailangan puntahan sa isang lugar, hindi nyo kailangan layuan o hanapin kasi nasa sa inyo. John 1:14, we have seen His glory, full of grace and truth. Kaya ang pag-appreciate natin mga kapatid sa Pasko ay dapat gumraduate na, lumampas na doon sa Belen, yung parang, ito yung mga eksena, ito yung mga naganap, yung mga plot. Alam na natin yun sa ulo na natin. So dapat na natin ngayong mabatid, magagap, mahukay ang lalim ng bawat isang karakter at pangyayari sa ating ginagawang celebration. Lahat ng mga yun, bagamat literally nangyari, meron sila ring malalalim na mga symbolisms na dapat naman ngayon sa pag-mature natin, doon na tayo pumunta sa pag-appreciate. So we have seen His glory, full of grace and truth. Ano ngayon ang application niyan sa atin? Let your graciousness, your listening, tenderness, your patience become a way the Word enter people's lives. Gagawin mo na ngayon ang sarili mo na manger into which the infantness of Jesusness is born and placed and from which it grows. Na tayo na ngayon ang parang magiging daan para yung pag-ibig ng Diyos through Jesus ay makarating naman sa iba. That we are able to make that infant Jesus get born in other people's mangers, in their minds and hearts, to the point that they understand it, they live it, and then they share it. The true and the deep spirit of Christmas. Be a way of the way. Jesus is the way. Pero tayo naman ang daanan niya, pintuan na pasukan niya patungo sa ating mga kakilala, pamilya, kaibigan, sa mga taong naaabot natin, maabot tayo sila ni Jesus through us. Through our love, through our kagandahang loob, kabutihan, at pagmamahal, then mararanasan nila yun. Jesus, the love of God, must be experienced. Hindi yun na ituturo ng salita, ng paragraph, ng sermon. Dapat yun nararamdaman. Ipinararamdam, ipinadadama. Bring divine love and gentleness into ordinary spaces. And that's when you become a missionary of Christmas. That's when you become an exponent of Christmas. Remember, Christmas is the idea made physical. So let the Word that was born as Jesus, let the idea, the wordness, or what we call Jesusness, inhabit your heart and mind. Dapat yun ang laman ng ating puso. Yun ang laman ng ating isip, yun ang lumalago. Yung tanim na diwa ni Jesus. And ano yun? Puro naman yung mga pagmamahal sa kapwa, pagtanggap, pag-ibig, pagsusuko ng ating buhay to the holiness of God. That we are cleansed, we are purified through faith by the power of God through Jesus. At yan ay mararanasan. Hindi lang maiintindihan sa utak yan, nararamdaman dapat ng puso. Paano malalaman kung isang tao ay tunay na ngang nakaunawa or nagsimula na makaunawa at nade-develop ang pagkaunawa? Pabait ng pabait. Pabuti ng pabuti ang asal, ang ugali. Hindi yung puro religion ang natutunan na ang nagiging bunga pa kuminsan ay sumusungit, nagiging judgmental, nagiging mapanghusga, nagiging self-righteous, hiwalay ng hiwalay sa kapwa, puro siya ang mabuti, yung iba mali. Hindi naman dapat gano'n ng bunga. Bunga yun ng religiosity.
Pero ang bunga ng spirituality ay patuloy na pagbabagong loob. Ang mababang kalooban, maunawain, mapagbigay, mapagparaya, yun ang tunay na mensahe ng pagkakapanganak kay Jesus. At pag yun ay ating naisa sa pamuhay na, inevitably, surely, iaabot din natin sa iba, maibibigay din sa iba. At yun ang pinakamagandang sermon, yun ang pinakamagandang mensahe, yun ang pinakamagandang Bible study, yun ang pinakamagandang katuruan, yung naipadama mo sa tunay, sa kilos, sa gawa, sa mga tao, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang inuusal ng bibig, ginagawa, nararamdaman. And with Jesus in you, eternal and transcendent ka. Why? Because Jesus is eternal. Jesus came from that which is eternal. In the beginning, Jesus was there. The Word was there. So, when you internalize Jesus, pag pinaniwalaan natin, nakipag-isa sa Kanya ating Espiritu, we too become part of His eternal nature. Kaya nagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mamatay man ang katawan, katawan lang yun. Pero yung Espiritong nakipag-isa na kay Jesus ay patuloy na mabubuhay dahil nakipag-isa tayo to Him who is eternal. So, pag na-internalize natin mga kapatid that we are eternal, we have an eternal nature, hindi lang tayo lifetime dito sa earth, hindi lang tayo year or month or week or hour or minute, it will affect our behavior. Let the eternal divine rhythm soften your actions and reactions. Widen your kindness, lengthen your patience. Kasi eternal ka. Hindi ka dapat i-define ng isang moment lang. Nainis ka, nagalit ka, sasabog ka na, maninira ka na, makakasira ka na ang tagal-tagal ng effect sa'yo at sa kapwa. Don't let passing moments define you. That's part of the gift of Christmas. Hindi ka seasonal. Hindi ka lang momentary. You have eternity in your spirit. Therefore, makikitungo tayo, makikibagay sa mga moments na nangyayari from an eternal point of view. So if it doesn't matter 10,000 years from now, it does not really matter. What could anger you in a split second should not be allowed to anger you in a split second because you are eternal. Hindi ka dapat maikulong ng maiksing panahon. Tapos pagsisisihan ng napakatagal, makakasakit ng napakatagal dahil lang nag-react tayo sa moment. Dapat transcendent tayo sa mga moment. Do not let passing moments negate the eternal in your spirit. John 1:3, through Him, all things were made. That means including us. Through Jesus, or through the Word, which was Jesusness before the Word was born as flesh, through Him, all of us were made. So live as one shaped by the Maker. Don't forget, we were made by the Maker. So be faithful to the design. Be faithful to the purpose for which we were made. Live as one made in the Maker's image. The lie is that may iba kang image. Ako talaga magagalitin ako. Ako talaga na-offend ako sa ganito. Ako talaga masungit. Ako talaga magaan ang kamay ko. Nananakit ako. Masakit ang dila ako pagka pumilantik. No, that is not the image in which you were made. Pero pag hindi natin naaalala, lalo't nalilimot natin yung original concept of creation, in who created us and in whose image you were created, madaling malinlang ng mga kasinungalingan na meron tayong ibang image. And it's so easy to be deluded into behaving according to that false image. No, your true image is the image of God. And that is the gift of Christmas. Pag naaalala mo yun, you will behave accordingly. You will be more peaceful, kinder, more forgiving, more serene, less reachable by the negative forces in this world. So dahil may Christmas, anong saysay nun? Walk gently. Create kindly. Because the one who formed all things is revealed through love. How did the Father reveal Himself?
through Jesus. And what did Jesus reveal? Love. So, the one who made us is revealed through love. Therefore, we should reveal God to others through love. And we should reveal ourselves, what we really are, also through love. Kuminsan madaling ma-cheapen yung word na love. Akala na iba, pagka love yung katuruan mo, para kang yung hippie nung araw, yung make love, not to worry. It is being trivialized like that. But love is really the essence of the Creator. While many people have trivialized it, even to the point of making it comical, we, serious believers, must go back to the seriousness of the word love and to the seriousness of its application. Reveal, teach about, share Jesus through love. Hindi tatalab yung sharing of Jesus through a sermon, through a well-worded treatise or thesis or term paper or speech. There's nothing more powerful than the act of love and the feeling of love. Kaya nang dapat i-master ng mga tunay na Jesus believers. Hindi yung dahil naging relihiyoso ka, lalo ka pa naging less loving, tas naging choosy ka who to love, yung kamukha mo ng doktrina and hate everyone else. That's not the teaching of Jesus. And that's not the teaching of John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. So para sa lahat yun, walang exclusive franchise ang sino man. John 1:4, in Him was life, and that life was the light of mankind. Christmas moves the world from darkness to light. And this merits serious study. Anong darkness yung tinuturing? Bakit may darkness? Kaya dumating si Jesus as light kasi may darkness, merong rule of darkness. At yun ang dapat natin sa atin sa buhay natin. What is that rule? Who is that ruler? And we should be freed by the power of Jesus, by the power of love, and by the power of the light from the darkness. Hindi yung Pasko ng Pasko, taon-taon na celebrate, tapos patuloy pa rin tayo nakokontrol ng darkness. That darkness has to be defined and has to be eliminated from the life of a believer. Let His light become your way of seeing and being seen. The light of Jesus should be our way of seeing. Maraming light. Kung minsan may ultraviolet light na yung mga insekto, nakikita lang yung flowers from a different color perspective kasi iba yung light nila. May mga light naman na blinking, nakakahilo sa mga iba. May mga light na ultraviolet. Pero let the light of Jesus be our light. And that light is the one that will guide us how to find real life, real peace, real serenity. And let that light be our way of being seen. How do you want to be seen? How would you like the world to see you? As what? As a mini Jesus. So that the world sees us by the light of Jesus. Hindi yung lalo ka nagiging parang mini Pharisee, nagiging kang mini tyrant, mini kung ano-ano. Dahil nga, hindi natin nakikilala ang tunay na kahulugan ng anak ng Diyos. Do not mistake religiosity for spirituality. Hindi ko mo religyoso ay spiritual. Dapat tayong lumalim beyond the religious surfaces. Carry His light into conversations, choices, and reactions. Do we carry the light of Jesus in our conversations? O yung public conversation lang natin, especially in the religious setting, ang maka-Jesus, and in private conversations na hindi na? How do we converse with our families, with our friends? Dala-dala dapat yung laging dala-dala yung light of Jesus para mga tumalab. Let the Jesus light illuminate your judgment, guide your decisions, and brighten your inner mental landscape. Sa lahat, hindi lang isang compartment ng buhay, hindi lang paglinggo, hindi lang pagka-worship service, hindi lang pag may Bible study, lahat ng areas of our lives. Gagawin mong Panginoon si Jesus at gagawin mo ang paraan niya, ang ating paraan, magiging totoo ang Pasko.
The reason why many people who are into very, very serious religiosity are hardly able to win people for Jesus is because religion lang yung dala-dala, hindi yung Jesusness. Yung spirito ng tahimik na pagmamahal, pag-ibig, pagtuturo. Hindi ka tolerant, hindi mo kinukonsinti ang mga mali, pero patuloy kang nagbibigay ng options for people. And because style ni Jesus ang ginagamit mo, hindi ka mapilit, hindi ka na mabraso, gentle, peaceful approach. Because at the end of the day, it is what works. Yun ang tunay na tumatalab. John 1:5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. You, Jesus believer, are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, sabi ni Jesus. Light ka, it's enough. Hindi mo kailangan makipag-away sa lahat ng darkness. Do not argue with darkness. Just shine. Let your light shine. Period. Hindi mo kailangan makipagtalo, hindi mo kailangan manalo sa bawat argumento because it is the power of truth that will win, not your oratorical skills. Kailangan lang lagi kang totoo sa spirit ni Jesus, yun ang mananaig. Let your presence calm tensions. Dahil na kay Jesus ka. Let your tone soften harshness. And let your choices cut or interrupt cycles of hurt. Can you imagine? What a powerful ambassador of heaven. Kung ikaw, sa bawat may tensyon, pagpasok mo, nagkakaroon ng relaxation. Sa bawat stressful situation, pag sumali ka, nagkakaroon ng resolution or nababawasan yung gulo. Yung mga sakitan, pagka sumali ka sa equation, nagiging gentler or at least nagiging loving pa. And whenever you involve yourself in any situation, you cut or interrupt cycles of hurt. Kasi alam niyo yung pananakit, nasaktan ka, mananakit ka, pinagsabihan ka, sasabi ka rin, cycles yan eh. Pero pagka ang mananampalataya pumasok sa cycle na yon, masisira yung cycle, titigil, and it will be redirected by the Jesus energy towards peace, towards serenity. Kaya ka nga ambassador ng langit. The Jesus that's in you is stronger than any confusion or chaos around you. Live by that. And you win with your quiet affection. Not with shouting, not with speeches, but by being Jesus. And most of the time, Jesus was just meek, quiet, and he just continued to love people. John 1:11, he came to his own, but his own did not receive him. So the story of Jesus, the story of Christmas, includes refusal. In fact, kapapanganak pa lang nga kay Jesus hindi pa may nagtatagal Gusto na siyang patayin ng marami. May refusal. Yet the mission continues. Not everyone will welcome your light, Christian, your peace, or your sincerity. But carry a quiet grace when your goodness is declined. Pagkakanoon, tumatalab na yata sa akin si Jesus. Na kahit yung mga kabutihan ko binibigay, dinedecline, minamasama, hindi mo ikinakagalit, hindi ka nagagalit, at hindi ka nanggagalit, nakikita mo, tumalab na nga sa akin. Naging Belen na nga ako. Naging sabsaban na ako, na pinaglaga ka ng infant Jesus who grows from my heart. Ito ang magandang parameters, mga panukat ng tagumpay ng pagkilos ng Espiritu sa ating buhay, na hindi ka na nambabato sa bumabato. Hindi ka na laging uudyok kang magalit at magsalita, pag napagsalitaan, gumanti. Kailangang tumalab na yun sa buhay natin kasi paulit-ulit ang celebration ng Pasko. Dapat lumalalim ang talab nito sa ating buhay. John 1:12-13, yet to all who received him, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, but born of God. Christmas rebirths creation. Hindi ba nagkaroon ng creation, tapos nagkaroon ng tinatawag na fall, at nagkaroon ng death, at kung ano-ano pa? Well, Christmas is re-creation, and you can call it creation too.
Kasi sabi, to all who receive Him, He gives the right to become children of God. Better than the creation of Genesis. Kasi noong creation of Genesis, you were just born as human. But with Jesus, you become born again into the family of God. It will not be too much to extend it to say, you have been given a divine nature through your belief in Jesus. You have been made eternal because you accepted an eternal Savior. Because you accepted Jesus, the eternity of Jesus becomes yours as well. Ang ganda-ganda na ibig sabihin ng Pasko. Napakaganda ng celebration na ito. Hindi marapat na maliitin o pintasan o pag-away-awayan kung kailan ang date. Yung iba, hindi daw talaga December 25. Sino ba naman talaga nagsabi yan ang exact date niyan? Kaya lang nga, kung iba pa ang gusto mong date, saan ka ngayon? February 1. Mabuti na sabay-sabay tayo sa ganito. Ang mahalaga, hindi yung date, yung halaga nung ating kinikilalang naganap na ang Diyos ay nagkatawang tao, isinilang sa ating puso. Tayo yung Belen, tayo yung sabsaban, isinilang ang anak ng Diyos sa atin. To the point that Paul would say, your body is now the temple of the Holy Spirit. Talagang isinilang sa'yo, nandyan na, kaisa mo. Hindi mo bisita, hindi mo pinupuntahan sa templo once a week or once a month or once a year dahil nasa iyo, ikaw na yung templo ng Espiritu ng Diyos. Christmas is not only the birth of Jesus, it is the rebirth of us. Tayo ang kwento. Ginawa yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So John 1:12-13 brings us from receiving to becoming and to rebirth from God. Ang laking proseso yon. Christmas is the revision of the fall, the so-called fall. It's a reversal of darkness to light. It's a recall of death. Binawi ang death, nagkaroon tayo ng eternal life. Life becomes the truer identity of us, not death. Justification, not condemnation. Grace, not judgment. Maraming na iba ang Pasko. Dapat natin yung dibdibin. Christmas is the leveling up of made in God's image to be born in and with God's Spirit. Noon nga, made in God's image lang. Now you are born into God's family. You have become family of God. Reborn with God's Spirit. So, Christmas is the reset of creation. Ang laki-laking event. Marapat ipagdiwang. Kaya lang malampasan natin sana yung mga gulo na hindi naman kailangan. Sobrang color, sobrang sensual images of what Christmas is. Although those things, when festive, are not bad. Pero kailangan huwag kang titigil doon, makarating ka sa mas malalim na kahulugan. From resemblance to indwelling, to God in us, to we are in God. Yung sabing, God in us, God with us, hindi birong statement yun. Especially when understood from the point of view ng tradition ng Israel, that God is distant, laging galit, nagpaparusa, kung ano-ano i-offer mo, hindi natutuwa pagka walang offering ng blood. Yung ang dami-daming iniba ng Pasko. To the point that even Jesus would be the one to give us His life. Na-reverse ang lahat ng mga ganong sacrifices to the point that it is the Son of God who would offer the sacrifice of Himself. Born not of Genesis biology, but born of God, born by gospel recreation. Yun ang naganap sa Pasko. Madali sanang pag-usapan yung, wow, may tala na lumabas, may mga dumating na wise men, yung mga ganong klaseng kwento ng Pasko na paulit-ulit lang naman taon-taon. Pero mahalaga na lumalim na ang pag-appreciate natin ng mga kahulugan yan para mas maging matibay ang kapit ng gawa ng Espiritu sa ating buhay. The Incarnation opens the divine circle to us. Sa John 14:20, sabi ni Jesus, you are in me and I am in you. The Son of God, the Word who pre-existed, who was there before everything,
who created everything and with whom everything was created, says, "You are in me, and I am in you." Through Jesus, we have become a part of the divine nature of the Son of God. Tapos sasabihin ni Jesus, "I am in the Father, and the Father is in me. I am in my Father, and you are in me, and I am in you." John 14:20. The Father and the Son, okay, nandun sila sa circle nila eh. But through Jesus and through our faith in Jesus, we enter Jesus. Jesus becomes one with us. We become one with Jesus. Effectively, automatically, we also become one with the Father, with whom Jesus is one. So kung merong exclusive circle ang Father and Son, and include the Holy Spirit, pumasok ang tao sa divine circle na yon through Jesus. And the door is the love of Jesus, because that love is the door to eternity. Kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, makakapasok ba tayo dun sa circle na yon? It looks very parang, ano ba yun? Mahirap lang imaginein, parang intangible. Pag-usapan na lang natin yung mga anghel at yung mga tala. Pero dapat ka tayong lumampas na sa ganung mga symbolisms eh. Yung mas spiritual understanding. Christmas opens the divine circle of oneness. Father, Son, and believers. Can you imagine this? Through our faith in Jesus, we are ushered into divine space, into eternal time. This is awesome. And the entrance to that circle is love. The incarnation ushers inner transformation. Be transformed by the renewing of your mind. What is the relevance? Mind is thought. Thought is frequency. Thought is wave. When you change your thought, you change your frequency, you change your wave into the frequency of the divine, then you enter a divine realm. Maganda yung pag-aralan. Magandang unawain. Christmas continues inside us whenever our thinking shifts from law to grace. Kakaroon kang Pasko. Pag nanatili ka pa rin sa law at wala ka sa grace, wala ka bang Pasko? Sa idea lang, pero hindi sa tunay na buhay. Christmas continues inside us whenever our thinking shifts from fear to trust, from anger and hatred to love, from reaction to compassion, from fragmentation to coherence, from division to unity. Yun dapat ang movement. Gustong-gusto ni Jesus na tayo maging united. Kasi in unity, especially unity in love, unity in spirit, doon nag-ahari ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng kaaway is lagi tayong i-divide. Kasi pag divided tayo, hindi mabubuo yung coherence. Hindi tayo lilipat ng frequency and vibration to the divine frequency. Therefore, mapofrustrate ang ating mga attempts to be one with God, to have peace, to have love. Kaya, simpleng-simple yun. Identify any work of darkness na ang resulta is division. Bakit nagtaka ka? Bakit lagi may division? Pamilya, any club, pag may 3 member, mag-divide din bukas. Kahit ano na lang organisasyon, nagkakahati-hati, nag-aaway-away. Churches, dami ng dami. Dahil split ng split. Divide ng divide. Kasi meron dark forces at work that will do everything to prevent us from becoming one in spirit. Lagi tayong bibigyan ng divisive issues. Pag-aaway-awayan ng maliliit na bagay, kahit na kung gaano kaasim ang sinigang, pag-aawayan ng biyanan at ng manugang. Hindi tayo mauubusan ng pag-aawayan kasi dinadaya tayo ng kadiliman. So identify that at huwag kang padaig. Pagka gusto mo nang awayan yung isa dahil hindi ka kasundo, teka, may ibang forces at work dito. Hindi talaga kami ang magkaaway dito. Pinag-aaway kami. Para hindi magganap ang kagustuhan ng Diyos na magkaisa-isa ang mga tao. Kasi sa pagkaisa-isa, doon nabubuo ang kingdom of God. So ang gusto ng kaaway, fragmented yan. Kalat-kalat, iwahiwalay para walang power.
Huwag paggamit sa deception of the evil one. Pamilya nyo, ano mga pinag-aawayan nyo? Isang dangkal na lupa? Lupa sa kuko? Magkakapatid nagsusumpaan dahil sa lumang piano. Di ba, deception yun? Pero sabi, ano yun? Ano talaga yan? Yung nagiging kumisan tayo mas selfish, nagiging maramot para dumami yung koleksyon natin ng mga elepante. Mga elepanting miniature, elepanting ceramic, elepanting bakal. Pagka naman namamatay ka na, wala namang tatanggap no kahit ipamana mo kasi kalat lang. Nadadaya tayo. Lahat ng pinag-aawayan natin, pandaraya lang. Kaya ang solusyon ni Jesus, love, forgiveness, understanding. Don't trivialize those words. Yun ang tunay na solusyon. Yun ang tunay na gamot. Ang kailangan lang natin, i-apply talaga. Kilalanin. Mga kapatid, takot-takot na Merry Christmas na naman nasasabihin natin. Pero, nagbibigay ba tayo ng spirit ng Christmas, which is forgiveness? Understanding. Acceptance, love. Doon tayo maging magaling sa gawa, huwag sa salita. Identify everything, every conflict ninyo magkakaibigan, ang haba-haba ng pinagsamahan nyo, tapos napakaliit na bagay, papayagang lumaki, magkakalayo-layo kayo, sayang ang pinagsamahan. Yan ang gusto lagi ng darkness. But remember, Jesus is light. Kailangan may unity, which in quantum physics is coherence. Quantum coherence is the state where particles act in perfect sync. At pag nangyari yon, the particle becomes very powerful. Sabi nga nila, di ba, united we stand, divided we fall. Ano ang hindi pwedeng gawin ng isang united family, united community, united na bayan, united na humanity? At yan ang pinipigil ng darkness na maganap. Huwag padaya. Christmas defines love as the frequency of eternity. Doon tayo mag-master, mag-PhD, mag-doctorate, maging expert sa love. Hindi sa kung ano-ano mga theology na ang nagiging bunga pa madalas ay divisions. Whoever lives in love, lives in God. Perfect love drives out fear. 1 John 4:16 to 18. Operate in the love frequency. Every moment we choose love over hatred or fear, Jesus is born again within. Every moment, nire-reprise natin yung birth of Jesus and giving it additional depth and width and breadth and meaning. Christmas opens a new beginning. Anyone who accepts the light becomes part of God's family through a rebirth that comes from God. Can you imagine becoming part of God's family? So live from and with the dignity of one who is born of God. Taasan natin yung taste, yung level of dealing with others and with self. Hindi tayo mga mabababang uri. Napakataas because we are born into the family of God. Madalas lang nakakalimutan natin yung identity na yun. Kaya nag-a-assume tayo ng false image. Bisa bumababa yung ating level, yung ethics, pakikitungo, pagkatao. Pero kasinungalingan yun. Hindi yun ang totoo tungkol sa atin. Let this identity steady your emotions, refine your choices, and deepen your compassion. Kung magiging mahusay tayo mga kapatid sa pagiging compassionate, maawain, mahabagin, mapagkalinga. Yun ang ministry ni Jesus. Treat people not by their labels or histories, but by the same grace that welcomed you. Kung paano ka tinanggap ng Diyos, ganoon natin tanggapin ang isa't isa. Bring compassion into ordinary moments. Yung pag may pumasok ka sa isang eksena, biglang nagkakaroon ng angle of compassion, ng kindness, ng understanding. Ang tao kasi naman, kung anong marinig niya, madalas yun ang nakokopya niya. Pag nagagalit siya dito sa isang tao, pag may dumating na second person, sabi niya, ay, hindi naman siya ganoon, mabuti yan, baka
hindi mo lang naintindihan. Naiiba ka rin eh. Pero pagka ang dumating sulsol, ginatungan ka pa. Magkagalit ka rin. Doon tayo magbantay mga kapatid. Ano ang impluensya sa atin ang nakakausap natin? So, tayo man, paano natin ini-impluensya ang kapwa? Nagagalit siya, nung nakausap ka, mas nagalit ba o humupa ang loob? Nalilito siya, nung nakausap ka, mas nagkaroon ba ng linaw ng pag-iisip? We walk into a room and bless it because we are children of God. Pag nadibdib natin yon, kahit hindi ka magpadala ng Christmas card o magpadala ng electronic card, daig mo pa ang bumabati ng Merry Christmas araw-araw. Bring compassion into ordinary moments, into conversations, into errands, into pauses. Nakapila ka sa butika, bilihan ng gamot ang mga tao, may napansin ka na isang parang sa surface ay mukhang dukha, mukhang walang kakayanin, tingin ng tingin sa kanyang reseta, at madidinig mo, ilan po ang bibili nyo kasi nakareseta dito, 16. Dalawa lang muna. Alam mo na walang pera. Eto ka na ngayon, may pera ka naman nung araw na yon. Sabi mo, bibiling ko na lang lahat yung 16 para kay nanay dito. Yan ang Pasko. Hindi ko ano-ano mga sermon at mga ipinamimigay mong pulyeto at mga babasahin at sari-sari. Yung maging totoo. Napakaraming situation sa buhay natin na pwede tayong magpamasko. Maraming kahirapan, maraming mga pagdurusa sa mundo na pwedeng ikaw yung sagot. So whenever you are there in the circle, in that event, in that lokal, be the Jesusness. That will be the arm of God, the hand of God, the voice of God. Then you make Jesus known by your light. By the light that you emanate. Hindi naman kailangan laging mayroong financial cost yan eh. Maraming paraan. Yun lang ginalit ka, hindi ka nalang sumagot. Hindi mo pinatulan. Di Jesusness yun. Kasi wala namang galit na nanatiling matapang kung hindi mo sinasalungat o kinukontra o sinasagot. Huhupa din yan. Lumalaki lang pagka sinasagot mo pa. So be that presence. Let your presence carry gentleness instead of pressure. O, relihiyoso ka, marami kang matataas sa paniniwala tungkol sa kabanalan. But is your presence a pressure to others? Dahil nandun ka, napipilitan sila, magkunwari, dahil ikaw ay magja-judge, magagalit, magpupulis. Let your presence carry gentleness instead of pressure. Liberation instead of occupation. Rest instead of toil. Peace instead of conflict. Because you're in Jesus, let your presence carry compassion instead of callousness, grace instead of harshness, love instead of hatred. Napaka-doable if only we decide and will internalize the fact that we are born of God, that we are born into the family of God, that Jesus said, "You are the light of the world." Christmas is God stepping into human darkness as light, opening the divine circle and initiating our rebirth. Napakasarap ipagdiwang. Whenever we welcome His love into our thinking, our feeling, and living, Christmas happens again and again inside us. And we can make it happen again and again in other people's lives. Let the light enter your dark places. Siyasatin natin ang mga sarili. What are the dark corners and spots in my life? Ang tagal-tagal ko nang nakay Jesus, ang tagal-tagal ko nang naniniwala, pero may mga sulok-sulok pa rin na may naghaharing darkness. Surrender it to the light of Jesus. Not for punishment, but for restoration, for healing, for forgiveness. Replace fear energy with grace energy. Kristiyanong napakaraming fears. Hindi siguro nauubos yan, pero dapat pakonti ng pakonti. Nagagapi natin because Jesus says, do not fear. Renew your mind in Jesus' love frequency. Kasi pag nasa frequency ka of hatred, kahit anong marinig mo, ang result ng hatred, galit, rejection. Pero pag lumipat ka sa frequency of love, you will have the space in your heart and mind to accommodate things that you used to not be able to accommodate.
It's so wonderful to experience. Live in oneness with God, with self, and with neighbor. Hindi pwedeng one week ka with God tapos kaaway mo ang buong barangay. Kasi mahal din lahat yan ng Diyos. Choose inner rebirth. Choose love. Choose Christmas daily. Panginoon, turuan niyo po kami na maging totoo, spiritual, malalim, malawak ang kahulugan ng Pasko. Pagbabago ng aming isip, ng aming puso, ang aming asal, ugali, mga gawi, upang lalong matanggap namin ng inyong grasya, upang lalo kaming bumuti, bumait, at lalo kaming magkaroon ng tinig para madinig ng iba. Not our voice but yours, not our spirit but yours, therefore the spirit of the Jesus love. Siyasatin niyo po kami kung may mga nalalabi pa mga dark spots in our hearts, dark spaces that should be surrendered to the love and grace of Jesus, that should be surrendered to your healing, restoration, because we cannot give what we do not have, that we have to be healthy spiritually to be able to help others. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Pag-isipang mabuti, ihingi ng payo sa Diyos kung ano ang mga very personal application sa atin ng Spirit of Christmas, ng halaga, ng saysay, ng kasaysayan ng Pasko. Be with the Lord in silent reflection.